Nako mga kababayan, ikakagulat nyo po ito. Itong pahayag nila Attorney Harry Roque at ni Maharlika patungkol nga ito sa ICC investigator. Nako di umano ay nakipagsabuatan pala ito kay Trillanes daw mga kababayan. Nako, bistado. Totoo kaya ito mga kababayan? So ito panoorin natin. Ito yon yung isiniwalat ng 18 na kasundaluhan no, na nagsiwalat ng mali-malitang pera na nagkakahalaga ng 805 billion mga kababayan. So pakinggan natin itong pahayag ni Maharlika at ni Attorney Harry Roque mga kababayan. Ng confirmation charges si Tatay Digo na wala namang kasaysay-saysay itong araw neto, no? Narito naman tayo para i-discuss yung isang napakalaking pangyayari sa Pilipinas. Sa tingin ko, makaka-apekto rin sa kaso ni Tatay Digong dito sa ICC. Dahil 18 basurero ni Zaldico ang lumantad. At inisa-isa kung anong mga ginawa nila na pinag-uutos ni Zaldico na may kinalaman unang-una sa ICC at syempre yung pagdi-deliver na hanggang 805 billion pesos. Ano ba yan? Sa bahay ni Bangag. Lilipat ako ng bahay dito sa Osira dahil di ko babayaran itong bahay na ito. Kukuha ako ng maliit. Ang aking babayarang bahay ay 500 euros. Tapos sila 805 billion ang pinamudmod kung kani-kanito. No? Yes, folks. Kaya nga sabi ko nga, nung napanood ko to, yung 18 Marines na kung saan sinuwalat nila na talagang nag-deliver sila ng pera sa bahay ni Bangag, ay nakakagalit dahil samantalang kayo, hirap na hirap, yung taong bayan na nakikinig sa atin ngayon. Imagine nyo, not only 805, baka abot pa ng trilyon, ano? Oo, dyan nang gagaling yan doon sa mga flood control projects, iba't iba pang infrastructure project. Meron pang mga pera na nanggaling sa bahay di umano ni Secretary of Agriculture. So ito yung sinasabi ni Zaldico na meron talagang pinagkakitaan sa pagkain na hindi niya maatim dahil pati ba naman. Ayan, ito po yung sinumpaang salaysay ng 18 na kasundaluhan at 16 po doon ay mga ex-marines mga kababayan. Yung kakainin ng taong bayan pinagkakitaan. Meron din pinagkakitaan siguro sa confidential fund, no? Dahil nung minsan minabanggit na testimonya na 500 million ang kinita nila sa 500 funds. Samantalang yung 125 million ni Inday Sara, hindi nila makalimut-kalimutan. Yung pinag-uusapan po ngayon, hindi na 100 billion man lang, no? Dahil dati 100 billion of insertions ang sinabi ni Zaldico. Ngayon, 805 billion ang diniliver kung kani-kanino. That's true. Pero simulan natin ang talakayan dun sa pinaka-importante. Kasi ngayon, nagaganap ang confirmation of charges dito kay Tatay Digong. At bakit importante ito, partner, ha? Kasi unang-una, yung pagkakalap ng ebidensya, yan ay nakadepende sa kooperasyon ng Estado sa ICC. Bakit kinakailangan Estado ang makipag-cooperate? Kasi ang ICC binuo para sa katarungan, sa international justice. Hindi yan binuo para maging instrumento na o maging sandata ang ICC laban sa mga kalaban. Yes. Pero partner, ikaw na magsabi, siguro basahin mo sa kanilang affidavit. Okay. Ano ang ginawa nila dito sa mga taga-ICC? Ayan, no? Ito na po yung sinumpaang salaysay kasi alam mo naman kami ni partner, hindi po pwedeng walang papel. At sabihin natin kung anong ginawa nila dito sa mga taga-ICC. Pero spokes, kung matatandaan mo, pinag-usapan na natin to. Yung tungkol sa pagpasok ng mga ICC investigators at nakipagsabuatan kay Trillanes at dito sa Bangag administration. At may nagtimbre din sa atin, like a week ago, na lalabas itong mga Marines na ito. At sasabihin talaga nila yung totoo na nag-deliver sila ng pera sa Bangag na presidente. Pero hirap talaga ng ating mga buhay, no? Yung ating mga confidential sources, hindi natin po pwedeng sunugin. Kaya talagang we are true to our promise na hindi magsasalita until maisa publiko ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Now it is out. 18 mga Marines na dating mga security at executive assistants si Zaldico ay gumawa ng nagkakaisang affidavit, joint affidavit kung ano mga ginawa nila para sa mga taga-ICC
at kung kani-kanino sila nag-deliver ng pera, Ng pera. na hanggang 805 million. Yes. So ngayon, mga spokes, pinapakita natin dito ang pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 na mga sundalo. So, sila Bernard Tube, Roosbert Waupan, Benny Bolotante, Boduan, Rodante Orbilio, Rainy Boy, Rene Boy O. Julian, Christopher Esquivel, George Villalon, Romeo Romel, Bobares, Gil Navidad, Anselmo Taberdo, Joey G. Cardiao, Romel Galapon, Cecilio E. Laroder, Bernard Gumban, si Crisani Dado, Fidel Corpus, at si Walter Manalansan. So mga kababayan, nakasulat dito ang kanilang pahayag. Number 1, ang sinasabi niya dito, dito tayo, no, tatalo na tayo dito. Mga naging empleyado ni dating Congressman Zaldico. Okay. Ayan, basahin mo number 1. Tapos, sila yung nagtrabaho kay Zaldico bilang personal assistant, security consultant, at ito ay nagtrabaho sila until dalawa, no? Yung iba until Disyembre ng 2025, kung saan nawala na nga si Zaldico. Yung iba naman ay until later on pa, no? But ganun pa man, folks, ipinapakita nila dito sa kanilang press conference kagabi sa Pilipinas yung mga ebidensya kung paano nila inihahanda, katulad nitong pinapakita natin dito sa YouTube channel natin, yung talagang bulto-bultong pera. Oo. Ang nakalagay dito, 50 to 70 million pesos. Pag malaki, maleta. Pag medium, ilan ang laman? 30 to 40. 30 to 40 million. At kapag maliit, ito ay 15 to 25 15 million. to 25 million. Meron din mga paper bags, no, para dun sa mga chipipay, no? Yeah. Mga 10 to 15 million. 10 to 15 million. At meron Katulad pang dito. maliit siguro para mga para sa kongresista yon, no, na mga chipipay. Yes, no? yes, Kasi yes. happy na sila sa 10 million. Okay, so eto, pinapakita dito yung kung paano nila dineliver. For sure, may mga dates dito. Ayan, no, paano nila piniprepare ang pera ng, ang perang papunta kay Bangag. Ayan, makikita nyo, Kasama yan, kabahagi po yan ng affidavit nila mismo. Ayan. Ang unang-unang sinabi nila, pinatutuhanan nila yung sinabi ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee na nag-deliver sila ng pera. No? Nag-deliver sila ng pera sa Nara Street, sa 41 Nara Street. 41 Nara Street. Nag-deliver sila dun sa clubhouse sa Manila Polo. Yeah. Nag-deliver sila sa bahay ni Zaldico. At may ibang delivery pa sila doon mismo sa Aguado na nasa harapan lamang ng Malacanang. So pinatutunayan nila na yung sinabi ni Gutesa at meron pa silang larawan na nagpapakita na sa ilang delivery kasama nga nila si Gutesa. So yan ay corroboration ng 80 tao, 18 tao na nagsasabi na oo, nag-deliver kami ng pera para kay Zaldico. Yes. Kaya nga dapat dito palang, spokes, ano pa bang mga expose ang dapat natin ilabas? Nailabas na. Kitang-kita dito sa testimonya na pinirmahan, di ba? Sworn statement ito, di ba? Yes. Then pinakita yung mga pictures, yung mga paano nila pinrepair ang pera, at talagang nag-corroborate yung mga in-expose natin in the past dito ngayon sa testimonya ng mga sundalo. Eh sabi ko, ano pa ba ang kailangan nilabas ng taong bayan para paalisin si Bangag dyan sa kanyang pwesto dahil siya ang mastermind ng pagnanakaw? Itong 805 billion na diniliver nila, ito'y patunay na magnanakaw sila. Magnanakaw. Pangalawa, ito patunaw kung sino ang mga nakinabang dun sa pagnanakaw ni Bangag. At isa sa mga nakinabang dito, di umano, ay mga investigador ng ICC. At dahil dinidinig nga ngayon ng ICC, ano ba ang masama? Ano ba sinabi muna ng mga sundalo na ginawa nila sa mga ICC investigators? Ikaw magdetalye. Well, ang sinabi ng mga sundalo na sila ay naging escort, parang naging escort, Taga-sundo, tagahatid. Diba? Sila rin na nagbigay ng pera ng 2 maleta, total of 2 million. US dollars kay Sunny Trillanes. Yeah. Para ang intensyon niya na ibigay doon sa mga ICC investigators. Bukod pa dyan,
hatid sundo sila sa iba't ibang tirahan nito mga ICC investigators na hindi naman binabayaran ng gobyerno ng Pilipinas, kundi binabayaran ni Zaldico. Now, dyan natin Yung pag-usapan, tambalos-los. tutukan po natin yan. May sinabi na si Kaufman tungkol dyan na meron silang recording na merong isang nagyayabang na siya Aha. talagang silent na gumagalaw para kay Tatay Digong, para nga makulong si Tatay Digong sa Hague, no? Gumagalaw para kay Marcos Jr. Ang mali po dito na ang nagbabayad ng lahat ng gastos ng mga investigador, ang sumasama sa mga investigador para makapagkita sa mga witnesses na inisi Senate Trillanes, no? Hindi naman gobyerno. Ang mali dito is yung ICC umaasa sa kooperasyon ng Estado. Bakit kooperasyon ng Estado? Kasi nga, ang kanilang pakay ay magbigay ng katarungan, international justice. Kapag hindi Estado nakipag-cooperate at mga politiko, lalong-lalo na ang iniimbestiga ay kalaban nila sa politika, nagpagamit sila bilang sandata na magamit laban sa kalaban sa politika. At yan nga nangyari. Dahil binayaran ng kalaban ng administrasyon si Zaldico ang kanilang mga tinitirhan, ang kanilang mga transportasyon, ang kanilang seguridad, iba pang logistical requirement, at sinabi na may $2 million pa na ibinigay kay Trillanes na nakalaan para sa mga taga-ICC, and in fairness, di natin alam kung nakarating yun doon. Pero yun, side issue na yun. Ang totoong issue is bakit lahat ng in-interview nilang mga witnesses ay nanggaling doon sa kalaban ni Tatay Digong na si Trillanes. So walang kooperasyon. So in effect, itong si Marcos Jr. nagsasabi siya, hindi kami makipagtulungan, parang may katotohanan doon kasi nakipagtulungan yung kanyang mga cronies. Kasama si Zaldico, kasama si Martin Romualdez Romualdez, talaga, kasama si Boying Remulla. Yes. Dahil yung ilang mga pagpupulong ng mga testigo ay ginanap pa sa bahay di umano ni Boying Remulla diyan sa Forbes Park, no? Ayan, patungkol kay Remulla mga kababayan, speaking of Remulla, si Remulla umamin na nakipagkita nga daw siya kay Trillanes kasama itong ICC investigator. So, ayan mga kababayan, ito yung patunay na punta tayo sa Facebook. Inamin niya nilaglag na si Trillanes mga kababayan. Ito yung topic natin mamaya. So, sana yun. Dito yan sa ang balita ngayon. Ayan. Sabi niya dito, ayan po. 'Di ba nung March 20 nagbigay din siya ng ng mensahe, no, sa ating mga kababayan. Sabi niya, we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods. We did not in any way assist them. Tapos ito lang, March 2 mga kababayan, kanina lang ata to, sabi niya, totoo yon, nakipag-usap ako kay Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. Nako, nilaglag na si Trillanes mga kababayan. Ito na nga bang sinasabi ko. Nagkakalaglaga na mga kababayan itong si Boying, pati itong si Trillanes. Mukhang malalaman na natin ang katotohanan mga kababayan. Patungkol nga ito mga kababayan dito sa sinagawang investigasyon ng ICC investigator. Nagiging one-sided kasi wala tayong makitang patungkol na lang sa ginawa na mga programa ni PRRD. Wala man lang gano'n, no? Puro na lang puro masama yung pinakita nila sa dito sa hearing charges kay PRRD mga kababayan na sinagawa sa ICC. Kaya talagang parang nangyari, bias po yung nagiging hearing doon, no? So ayun mga kababayan, mag-comment po kayo ng masasabi nyo dito sa nangyaring nangyaring investigasyon, no, ng ICC dito, na tila nalalaman na natin kung sino yung mga kasabwat. Ayan. At mismong si Boying na nagsabi
na nakausap niya. At totoo daw yun mga kababayan. Ayan, si Boying Rimulya na po yung nagpatotoo. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Di na po natin tatapusin, no? Medyo mahaba itong live ni Atty. Harry Roque. So kumuha lang naman tayo ng mga konti lang na patungkol sa ICC. So yun mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po.